I stared at the flowers and chocolate boxes was holding now. Tinanaw ko ang nakabukas na pinto ng bahay ko habang naririto pa rin ako sa loob ng kotse ko. May ilaw na sa loob kahit medyo maliwanag pa dito sa labas. I looked at my wristwatch and it was only 6 in the afternoon. Tinanaw ko ang bus sa garage pero mukhang tahimik doon. Hindi ko matanaw sa loob niyon si Roxanne ang anak namin. Naisipan ko na lang idiretso doon ang kotse ko at iginarahe sa tabi nito. I went out carrying a bouquet of flowers and 3 boxes of chocolates. Lumapit ako sa bus at umakyat sa ilang baitang nitong mga hagdan. Pumasok ako sa nakabukas na pinto at tinanaw ang dulong bahagi. Wala dito ang mag-ina. Hindi naman siguro sila tumakas. Walang masamang balita na isinalubong sa akin ang mga tao ko sa gate. I immediately got off the bus and went to my house. Pumasok ako sa loob ngunit wala akong nadatnan sa kahit saang sulok ng bahay ko. Wala kahit isang kasambahay at napakatahimik din, Olga. Beth? Lor? Juvay? I quickly walked towards the dining room. Cyril, hindi pa man ako tuluyang nakakarating doon ay kaagad nang lumabas mula doon sila Juvay at Lor. May bitbit pa silang kutsilyo at sibuyas. Si Roxanne. Si Crystal. May kakaibang kaba na kaagad akong naramdaman sa dibdib ko. Ay, sir. Nasa taas po. Sa kwarto niyo po. Nandoon po sila, Lor answered me. Hindi ko na sila sinagot pa. I quickly turned around and headed for the stairs. Halos takbuhin ko ang hagdan para lamang makarating kaagad ako sa ikalawang palapag when I got there. I hurried to the door of my room and quickly opened it. Si Crystal ang kaagad na bumungad sa akin na abala sa pagsusulat sa papel niya sa ibabaw ng mini table. Nagkalat sa carpet ang lahat ng mga gamit niya. Kaagad din siyang napalingon sa akin at nanlaki ang mga mata. Daddy, bulalas niya sa napakahinang tinig. She quickly stood up and ran towards me. Mukhang inat na inat siya sa kilos niya na ikinakunot ng noo ko. Napalingon ako sa kama ko at doon ko nasilayan ang napakahimbing na tulog ng kanyang ina. Daddy, akin po to. I turned back to Crystal, who was now in front of me. Nangingislap ang mga mata niya sa pagtitig sa mga dala ko. Hinahawakan na rin niya ang mga ito. Ye, baby. Kaagad akong yumukod sa kanya at binuhat siya. Here, para sa'yo to. Wow! Gagandang bulaklak, Daddy. Ito, ano po to? Tinuro niya ang mga box ng chocolates. Chocolates? Kumakain ka ba niyan? Opo. Gusto ko po to. Kanina pa ba natutulog ang nanay mo? Opo. Naantok daw po siya, eh. I smiled at her answer. I looked at Roxanne again. Mukhang napakalalim ng pagtulog niya. Lumapit na rin kami sa kinaroroonan niya. I can't stop staring at her angelic face. Anong ginagawa mo? Pabulong kong tanong sa anak. Naupo ako sa gilid ng kama kung saan naroroon si Roxanne. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko at pinaghahalikan ang pisngi niya. Nagdudawing po ako, Daddy. Saka color. Kinuha ko na mula sa kanya ang bouquet of flowers dahil pansin kong nahihirapan na siyang hawakan yon. I put it down next to Roxanne. Napansin ko naman na parang kumikilos na siya. Nagmerienda ba kayo kanina? Anong kinain nyo? Pancake, Daddy. Dala ni Tata Lor talaga? Opo. Si Cloud. Nandyan ka na pala. I turned to Roxanne, who was completely awake now and looked surprised to see me next to her. Hindi ko naman siya sinagot. Her eyes immediately fell on the bouquet of flowers next to her. She paused and looked surprised. That's for Crystal. I took it and moved it to my other side. Napansin ko naman ang tila pinipigilan niyang pagsimangot. Sumama ding bigla ang tingin niya sa akin. Feeling ka naman, pipasensya na, nakatulog ako dito. Nagpumilit kasi si Crystal na dito daw siya gagawa ng activities niya. She quickly got off the bed. Pero hindi mo pa rin naman siya nabantayan dahil ang sarap ng tulog mo. Tulo pa yung laway mo sa unan ko. She suddenly touched the side of her lips. Wala, no. Hindi tumutulo ang laway ko pag tulog. I could see the annoyance in her reaction and he couldn't stop grinning. Halika na, Crystal. Bumaba na tayo, bahagya siyang lumapit sa amin ni Crystal. Nanay, binilhan po ako ng pasalubong ni Daddy. Ito po, chocolates. Kaagad ipinagmayabang sa kanya ni Crystal ang mga hawak niya.
Hindi ka pwedeng kumain yan. Sasakit ang ngipin mo. What? Napanganga akong bigla sa sinabi niya. Tututbrush naman ako, nanay eh. Kaunti lang kainin ko. Kaagad na humikbi si Crystal. Pagbigyan mo na nga yung bata. Ngayon lang naman siya kakain yan. Hindi yan healthy sa kanya. Kaya nga ngayon lang, di ba? Get out now if you want, hindi naman siya nakasagot, dito ka muna sa kama. I moved Crystal to the bed. I stood up and started unbuttoning na long-sleeve. Roxanne remained in front of me and I could feel her sharp eyes on me. Sinadya kong hubarin ang polo ko sa harapan niya. At doon ko napansin ang pagbabago ng anyo niya. Her eyes immediately fell on my body. I couldn't stop looking at her body either. Naalala ko yung umagang sabay-sabay kaming naligo sa loob ng banyo sa laundry room. Yung hitsura at balingkinitan niyang katawan na hindi maalis-alis sa isipan ko. She is thin but undeniably has a perfect body shape. Malapad ang balakang niya at matambok ang pangupo niya. She also has round and smooth legs. Siguro ay dahil sa palagi itong tago kumpara sa mga braso niyang mukhang nasunog sa araw. Kung hindi kasi pantalon, ay mahabang bestida o palda ang palagi niyang suot. Ini-imagine ko ngayon kung paano namin nabuo si Crystal. How I claimed her in bed before. How Rio hugged and kissed her before, even though she wasn't in a girlfriend. Hindi ko pa rin naman nararanasang angkinin si Athena dahil maraming beses siyang tumanggi sa akin noon. Pero ngayon ay may pagbabagong nararamdaman ako sa loob ko. Yung dapat ay kay Athena lang nakafocus ang isipan ko, pero bihira nang mangyari yun ngayon. Malakas niya itong naagaw. Siya yung mas nangingibabaw sa isipan ko at ang aming anak. Kaya naman ngayon ko lang na-realize na nakakalimutan ko nang humingi ng update sa mga inutusan kong informant tungkol sa paghahanap nila kay Athena. I don't understand what's happening to me now. There was a time when just stared at her face that was on her driver's license. Paulit-ulit na binabasa ang pangalan niya doon at inaalala ang sandaling nangyari sa amin sa Italy. Sigurado akong doon yon nangyari kung ibabase sa edad ni Crystal. Dahil noong panahon na yon ay sa Italy pa ako naninirahan. Sa tagal na kasi ng panahong yon ay nakalimutan ko na, lalo't lasing pa ako noong time na yon. Kadalasan kasi, kapag alam kong may ginamit akong ibang babae, ay binabaliwala ko na lang ito kaagad. Tuloy ulit ang buhay, basta makapagparaos lang ako, pera lang din naman kasi ang katapat nila. Para bang nakasanayan ko na but, just thinking now, I didn't even feel guilty before for using another woman even though already had a girlfriend. I put all the blame on Athena. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganon. Kung bakit nagagawa kong magpaligaya sa iba. Lalabas na kami ni Crystal. Gabi na. Anak, halika na dito. Bigla akong nabalik sa realidad nang biglang umalis si Roxanne sa harapan ko. Kaagad niyang nilapitan si Crystal sa kama. Nanay, gusto ko po tong chocolate. Pasalubong ni Daddy, Nanay, said Crystal to her who was now sobbing again. She is currently opening the box of chocolates. Sige, anak. Pwede ka namang kumain yan pero kakain ka muna ng kanin, okay? Opo. Kakain po akong kanin, Nanay. Kaagad napalitan ng saya ang anyo ng anak ko. CJ. Kanin muna. Inalalayan na niya itong makababa ng kama. Tapos, kakain na po ako nitong chocolate. Opo, pero kaunti lang. Bukas naman ang iba. Baka kasi hindi ka kaagad makatulog niyan. Opo. Titira ko po iba bukas. Bibigyan ko si Tata Lor. Saka si Tata Beth, Tata Olga. Saka yung isa pa nilang friend, Tata Juvay. Opol si Tata Juvay. Crystal will sleep here with me. I will have her room ready tomorrow, immediately told Roxanne as they started walking. Bigla naman siyang napalingon sa akin at bakas ang gulat sa mukha niya, bakit? Anong bakit? She's my daughter, isn't she? She also has a right to everything I have. Hindi siya nakasagot. She'll sleep here with me tonight. Ikaw, bahala ka kung saan mo gusto. Kaagad ko na rin silang tinalikuran at nagtungo sa banyo. Hindi na rin naman siya nagsalita pa pero hindi rin kaagad nakakilos sa kinatatayuan nila. He finally went inside and took shower. Now imagined what could happen again later while was with them. Siguro naman ay hindi niya matitiis na hindi makatabi sa kama ang anak namin. I don't know why I suddenly smiled. Yay! At Roxanne.
Dito na po kayo sa kusina. Napalingon kami kay Beth na biglang tumawag sa amin pagkababa namin ng hagdan. Nasa pinto siya ng dining room, malapit na pong maluto ang pagkain. Dito na po kayo kumain. Napangiti ako sa kanya. Hinila ko na rin si Crystal patungo doon. Tata Beth, madami po akong chocolate. Pasalubong ni Daddy sa akin. Kaagad namang ipinagmayabang ni Crystal ang 3 box ng chocolate na dala niya. Itinaas niya ito at ipinakita kay Beth. Wow! Masarap yan ah. Pwede bang humingi si Tata? Opo. Mamaya po. Kakain munang kanin. Good girl. Ang bait naman talaga ng bebe naming yan. May flower pang bigay si Daddy. Talaga? Opo, iniwan na namin ang bouquet of flowers na iyon sa silid ng ama niya. Aanhin naman iyon ng bata. Nilampasan namin ang dining room at pumasok kami sa loob ng kusina. Malay mo talaga hindi na siya bumalik. Lore. Paano kung bumalik pa? Juvay. Basta, kinikilig talaga ako. Lalo na pag naaalala ko yung eksena nila kanina. Olga, naabutan namin sa loob ang 3 pang kasambahay na abala sa pagluluto at masayang pagkukwentuhan. Ngunit bigla silang huminto nang mapalingon sila sa amin ni Crystal. Ate, nandyan na po pala kayo, ani Olga. Hindi naman siya mukhang nagulat. Ngiting-ngiti siya sa akin na parang kinikilig. Maupo ka dito, Ate Roxanne. Luto na ang mga ulam natin. Kanina lang kaagad din naman akong ipinaghila ni Juvay ng silya sa mesa. Wow! Ano yung mga dala mo, Bebe Crystal? Mukhang masarap yan. Masayang bati naman ni Lore sa anak ko, chocolate ball bigay ni Daddy. Pasalubong nilya po sa akin. At muli na namang ipinagyabang ni Crystal ang mga chocolate niyang bigay ng Daddy niya. Sa tingin ko nga, ay hindi lang siya sa mga chocolate na iyan natutuwa, kundi sa effort na rin ang Daddy niya na pasalubungan siya ng mga iyan. Ipinagmamalaki niya kasi lagi nabigay ang mga iyan ng Daddy niya. Makidaddy talaga siya, kahit ako lang naman ang nakamulatan niya simula noong ipinanganak ko siya hanggang ngayong 4 na taong gulang na siya. Wala siyang ibang bukang bibig kundi Daddy. Naks, naman talaga. Love na love ka talaga ng Daddy, sagot naman ni Olga sa kanya. Opo. Love ako ni Daddy ko Mas lalo pang lumarawan ang saya kay Crystal sa sinabi niyang iyon. Katulad nga ng sinabi ko. Daddy's girl, syempre, Unikahisha yan. Kaya love na love ng Daddy, sagot din naman ni Beth na abala naman sa pagtitimplang juice. Hindi rin naman nagtagal ay naluto na rin ang kanin. Hindi na nasundan pa ang kanina ay masayang pinag-uusapan nila. May hinala akong si Athena ang tinutukoy nila. Wala pa bang pagkain? Bigla kaming napalingon kay Cloud na bigla na lamang pumasok sa pinto ng kusina mula sa dining room, Sir. Oo po. Kaluluto lang po. Maghahayin na po kami. Kaagad din namang nagsikilos ang 4 at mabilis na nagsisandok ng mga pagkain sa mga platter. Napatitig ako kay Cloud. Preskong-presko na siya ngayon. Basa pa ang buhok niya. Humahalimuyak ang gamit niyang pabangong panlalaki at nanunuot ang amoy niyo sa ilong ko kahit pa may ilang dipa ang layo niya mula sa akin. Nakasuot na siya ngayon ng sandong puti na medyo kumapit sa katawan niya ang tela. Litaw na litaw doon ang mga naglalakihang muscle ng mga braso niya at dibdib niya. Habang ang pang-ibaba naman niya ay isang gray sweatpants, kung saan nakabukol sa gitna niyon ang kahabaan niya. Biglang namilog at napatulala doon ang mga mata ko. Nanuyong bigla ang lalamunan ko at parang bigla na lamang sumabog ang apoy sa buong paligid ko. Damn! Bakit naman ganon? Bakit naman nakabukol yun doon? Wala ba siyang suot na boxer? Daddy. Naagaw bigla ang atensyon ko nang biglang tumakbo si Crystal patungo sa kanya dala ang mga chocolate nilyang hindi niya mabitaw-bitawan. Napansin ko ang taimtim na pagtitig sa akin ni Cloud, kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin. Lihim akong tumighim at lumunok ng paulit-ulit, ngunit pakiramdam ko ay naubos na ang lahat ng laway ko sa bibig ko at lalamunan ko. May ako po tukain, Daddy. Tapos kaing kanin, ani Crystal sa kanya. Yeh! Kakain muna tayo ng kanin, kaagad din naman niyang binuhat si Crystal bago sila tumalikod pabalik ng dining room. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang muli siyang huminto at lumingon sa akin. Ano pang ginagawa mo diyan?
Aren't you going to eat? Masungit niyang tanong sa akin. Ha? Nagulat naman ako sa tanong niya. Makailang ulit akong kumurap. Kasama ba ako? Napalingon ako sa mga kasambahay nang bigla na lamang silang nag-iritan ng mahina at parang mga kitikiting kinikilig ang mga katawan. Ano bang nangyayari sa kanila? Anong nakakakilig sa ginagawa ng amo nilang hindi makatarungan? Tumayo ako mula sa silya at sumunod na rin sa mag-ama, hindi ko na lang sinagot pa si Cloud. Nagtataka ako sa ibig niyang sabihin. Kakain din ba kami ni Crystal sa dining room kasama siya? Sasabay kami sa kanya? Mukhang isang anghel naman ang sumapi sa kanya ngayon. Nakarating kami sa dining room. Humugot siya ng isang silya at doon niya ibinaba si Crystal. Sa isang silya naman sa dulo ng mesa siya umupo, ngunit malapit sa tabi ng anak namin. Baby, ibaba mo muna dito sa tabi ang mga chocolate na yan, utos niya kay Crystal. Opo, Daddy. Maya ko po yan kain. Kaagad din namang ibinaba ni Crystal ang 3 box ng chocolate sa tabi ng plato niya. Samantalang ako ay nanatili lamang nakatayo malapit sa kanila. Hindi ko malaman kung upo rin ba ako o ano. Naalala ko kasing bigla yung mga sinabi sa akin ni Cloud, na kapag napatunayan na niyang anak nga niya si Crystal ay magiging tagasilbi nila ako. Wala pa naman siyang sinasabi pero feeling ko sa mga ikinikilos niyang ito ay may alam na siya. Gusto pa niyang ipaayos na ang magiging silid ni Crystal. Hindi kaya sa doktor siya nanggaling kanina? Hindi naman malabo sa kanilang mga mayayaman ang mapadali kaagad ang paglabas ng result nyon dahil sa dami ng pera nila. Napatingin ako sa mga kasambahay na abala na sa paglalagay ng mga pagkain sa mesa. Tiningnan ko kung ano pa ba ang mga kulang. Tama. Yung juice na tinimpla ni Beth kanina at saka mga baso, gaagad akong tumalikod upang kunin sila sa kusina. Hey, Roxanne! Where are you going? Napahinto naman akong bigla sa pagtawag na yon ni Cloud. First name basis. Nasaan na ang Robel? Lumingon ako sa kanya. Kaya kukunin ko lang yung mga kulang pa. What? Hindi ko na siya pinansin pa. Mabilis ko na silang iniwan at pumasok muli sa loob ng kusina. Nakita ko naman sa mesa ang juice na tinimpla ni Beth kani-kanina lang. Nakalagay ito sa isang pitcher. Kaagad ko itong binuhat. Ate Roxane, anong ginagawa mo? Ako na po dyan. Bigla namang lumapit sa akin si Juvay at tinangkang agawin mula sa akin ang pitcher. Hindi, okay lang. Ako na ang magdadala sa labas kaya na po namin ate. Doon na po kayo. Lumapit na rin sa akin si Olga, okay lang naman. Ano ba kayo? Magaan lang naman ito. Sige na, pahingi na lang ako ng mga baso. Pero, sige na. Isunod niyo na lang sa labas. Dadalhin ko na ito doon. Kaagad ko na rin silang tinalikuran kahit puno ng pagtataka ang mga hitsura nila. Paglabas ko sa dining room ay masama na ang tingin sa akin ni Cloud, can you sit here now? Ano pa bang ginagawa mo? Pagalit na niyang tanong sa akin. Kinuha ko lang naman ito. I said, sit here. Don't wait for me to get upset and look bad again in front of daughter. Anya sa mahinahong tinig, ngunit ramdam ko doon ang pinipigilan niyang inis sa akin. I'm not annoying you. I'm just doing what you told me. Isn't this what you want? Sagot ko naman sa kanya para lamang hindi maintindihan ng anak namin ang pinagtatalunan naming dalawa. Napahinto naman siya at napatitig sa akin. May saglit na paghanga akong nabanaag sa mga mata niya, ngunit kaagad din itong naglaho. Shut the up and sit down now. Maotoridad niya namang utos, lumingon sa akin si Crystal, kaya napilitan na akong manahimik nanay, upo ka na po dito. Kakain na po tayo, anya sa akin habang itinuturo ang nasa tabi niyang silya. Napabuntong hininga ako ng malalim bago napilitan na ring umupo. Hindi ko maintindihan ang ama niya. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi na rin naman siya sumagot pa. Nauna na niyang nilagyan ng kanin ang plato ni Crystal bago niya isinunod ang sa kanya. Kumakain ka rin ba ng shrimp? Sugpo. Tanong niya kay Crystal. Opo, Daddy. Kain po ko niyan, pinagbalat niya ng sugpo si Crystal gamit ang mga kamay niya. Wala namang allergy si Crystal sa mga seafood kaya hinayaan ko lang.
Matapos ay inilagay niya ang laman ng mga sugpo sa plato ni Kristal. Kain na. Pagbabalat ka pa ni Daddy Opo. Ay sasan. Sarap po to. Binibigyan din po ako nito ni Tito Ando. Bigla akong napanganga sa sinabing iyon ni Kristal. Nag-umpisa na siyang kumain. What? Tito Ando na naman? Napalingon ako kay Cloud. Muling bumalik ang inis sa mukha niya. Teka na naman? Natatandaan niya si Sandro. Opo. Binibigyan niya po kami ni nanay ng ulam at bigas, anak, kaya kumain ka na lang. Who's Ando? Bumaling sa akin si Cloud na salubong na naman ang mga kilay at nag-uumpisa na namang dumilim ang anyo. Yayong kapitbahay lang namin sa probinsya. Kapitbahay niyo? But he wants my daughter to call him Papa. Ha? Napahinto akong bigla. Paano niya nalaman? Sinabi ba ni Crystal sa kanya? Naku naman. Napakadaldal talaga na bata. Who is he? Don't ever tear aside to lead to me again if you don't want to lose my trust in you forever. Ha? Kailan ko naman hiningi ang tiwala niya? Simulat sa pool naman talaga, wala siyang tiwala sa akin. ZVX, walang gana kong sagot sa kanya. Binuhat ko na rin ang bandehado ng kanin at nilagyan ang plato ko. Ha? Ex pala, sarkastiko siyang tumawa, problema ba niya? Huwag na huwag ko lang makikita ang lalaking yan, anya sa mahinang tinig bago siya nagpatuloy na sa pagkain niya. Bakit naman? Anong gagawin niya? Nagpatuloy na kami sa pagkain namin. Buong oras na mukhang masama ang mood niya pero inasikaso pa rin niya ang anak namin. Hanggang sa natapos na lamang kami. Maraming nakain ang anak namin. Naging ganado siya dahil sa ama niya. Tama na yan, anak. Mag-toothbrush ka na. Marami ka nang nakakain, saway ko na kay Crystal dahil sa patuloy pa rin niyang pagkain ng chocolate. Kasalukuyan na kami ngayong naririto sa bus namin. Nakaupo siya sa kama at sinusuklayan ko naman ang mahaba na niyang buhok. Katatapos lang naming maglinis ng mga katawan namin sa banyo sa likod bahay. Pero hindi muna siya nag-toothbrush dahil kumakain pa siya ng chocolate, isa na lang po, nanay. Tama na, anak. Bukas naman. Magto-toothbrush ka na. Naghihintay na ang daddy mo sa iyo. Baka sarahan ka na niya ng pinto sa kwarto niya. Di pa po ko antok, nanay . Yan ang sinasabi ko sa iyo . Maha-hyper ka ng chocolate na yan. Tama na. Saan mo ba gustong matulog? Doon po kay Daddy, sinilip ko ang mukha niya at namumukol ang chocolate sa gilid ng pisngi niya. Kalong niya sa harapan niya ang isang box ng chocolate. Ang dalawang box naman ay itinago niya sa loob ng Durabox sa mga damitan niya. Kung doon mo gusto, tama na yan. Pupunta ka na doon. Opo. Bukas naman, nanay, 2. Bukas naman. Mabubulok na iyang mga ngipin mo dahil dyan. Naiinis na talaga ako. Bakit kasi ganyan ang ipinasalubong ng lalaking iyon sa anak niya? Toothbrush naman ako . Oh, sige na. Halika na. Dito ka na lang mag-toothbrush sa arenola natin. May tubig naman dito at toothpaste. Opo. Kaagad na rin siyang bumaba ng kama, dala ang box ng chocolate. Mabilis niyang binuksan ang isang drawer ng Durabox. Anak, huwag mo na yan diyan ilagay. Lalanggamin niyang damitan mo. Doon na lang sa kusina natin. Baka may kumuha, nanay . Walang kukuha niyan doon. Kaagad din niyang isinara ang drawer at tumakbo patungo sa lagayan ng mga plato namin. Sa drawer sa ilalim niya inilagay ang box ng chocolate. Napailing na lamang ako. Ngayon lang naman kasi siya nakatikim ng ganyan dahil hindi ko talaga siya binibilhan ng mga junk food. Kaya naman magaganda at mapuputi ang mga ngipin niya. Inalalayan ko na siya sa pag-toothbrush niya. Matapos ay nilagyan ko ng pulbo ang likod at dibdib niya. Naglagay na rin siya nito sa mukha niya bago nagpabango ng kaunti. Bango ko na, nanay. Kikis ako ni daddy. Siyempre, dapat mabango ka at malinis palagi. Opo. Pupunta na tayo kay daddy. Halika na. Ihahatid na kita. Huwag kang maglilikot doon, ha? Opo. Lumabas na kami ng bus namin at nagtungo sa bahay.
Hindi namin nahagilap sa paligid ang mga kasambahay pero naririnig namin ang mga boses nila sa kusina. Mukhang abala na naman sila sa pagkukwentuhan. Sa hagdan na kami dumiretso ni Crystal at umakyat sa ikalawang palapag kaagad kaming dumiretso sa kwarto ni Cloud. Daddy, mabilis na kumatok si Crystal sa pinto, hindi ko pa man sinasabi sa kanya. Segundo lang ay kaagad din naman itong bumukas. Bumungad sa amin si Cloud na half-naked na. Hey, baby daddy. Tutulog na po ako. Bangon na ako. Talaga? Kaagad siyang yumukod kay Crystal at binuhat ito. Pinaghahalikan niya rin ito sa pisngi. Bango nga. Alaynan. Kikiliti ako, daddy. Good night, anak. Agaw pansin ko kay Crystal na nakayakap naman na ng mahigpit sa liig ng daddy niya. Sabay din silang mag-ama na lumingon sa akin. Nananatili lamang akong nakatayo sa pinto. Nanay, matutulog na po tayo. Tabi tayo tatlo. Doon na lang si nanay sa baba. Naging alanganin ang naging ngiti ko sa kanya dahil sa lalim ng pagkakatitig sa akin ni Cloud. Tabi tayo, nanay. Dito tayo sa kama ni daddy. Hindi pwede, Gary not, bigla namang tanong ng ama niya sa akin na ikinahinto ko, ha? Unti-unting lumakas ang kabog ng dibdib ko. Haya na naman ang pagsasalubong ng mga kilay niya habang nakatitig sa akin ang taimtimpiam. Oo, kailang naman ako doon sa titiisin mong hindi makatabi ang anak natin. Hindi naman sa gano ha. Nagulat ako nang bigla na lamang niyang inihampas ang palad niya sa pader na nasa tabi ko. Eto na, dito na nga. Bigla akong nataranta at napapasok bigla sa loob. Mas lalo pang dumagundong ang kaba sa dibdib ko. Ano bang nangyayari sa kanya? May sapi na naman yata siya. Yee! Tabi tayo, nanay. Daddy. Ako po sa gitna. Napapalakpak naman sa sobrang saya ang anak namin. Samantalang ako ay parang aatikihin sa puso. May sira sa ulo ang ama niya. Alright. Let's sleep. Pinatay na ni Claude ang ilaw sa kisam, kaya tanging ang lampshade na lamang ang naiwang nakaon sa magkabilang table ng kama. Dinala na niya si Crystal sa kama. Saan mo gustong pumwesto? Malambing niyang tanong sa aming anak habang patuloy niya pa rin itong hinahalikan. Ako naman ay nananatili lamang sa kinatatayuan ko at pinagmamasdan sila. Malakas ang buga ng aircon at nanunuot ang lamig nito sa balat ko. Sa gitna po ako, daddy. Tabi ko kayo ni nanay, kaagad din namang sagot sa kanya ni Crystal. Alright. Sa gitna ka. Hindi ako makapaniwalang tumitig kay Cloud. Talaga bang matutulog kaming tatlo sa iisang kama lang ngayong gabing ito? Parang wala akong maintindihan. Naguguluhan ako. Bakit gusto niyang matulog kaming tatlo sa iisang kama, gayong may fiance siyang ipinahahanap niya hanggang ngayon? Paano na lang kapag nalaman ito ng babaeng yon? At saka, pwede namang si Crystal lang ang makatabi niya. Magagawa ko namang paliwanagan ang anak ko. Pero di pa po ko antok, daddy ano pa bang gusto mong gawin natin? Gusto ko po nude Nude tayo daddy. Crystal, it's okay. Manood tayo ng GCP kaagad namang putol ni Cloud sa tangkakong pagsaway sa anak namin. Ngunit hindi niya naman ako nilingon. Kaagad siyang lumapit sa na nasa harapan ng kama at inion ito. Yay! Daddy, gusto ko po si Cinderella. Cinderella alright. Hanapin natin si Cinderella. Naisipan ko na ring magtungo sa kabilang bahagi ng kama. Mukhang iyon din naman talaga ang gusto nilang mag-ama, ang makatabi nila ako sa pagtulog. Umingay ang television at inilagay nga ito ni Cloud sa Cinderella movie. Naglulukso naman sa sobrang tuwa si Crystal sa ibabaw ng kama. Anak, higa ka na. Manood ka na, ani ko sa kanya. Opo. Gusto ko yan, daddy. Cinderella po yan. Sige, baby, sagot naman ni Cloud habang ino-operate na niya ang AE gamit ang remote control. Inilagay niya ito sa Tagalog subtitle. Naupo na ako sa gilid ng kama. Hinawi ko ang comforter bago ako dahan-dahang nahiga dahil sa nararamdaman ko pa ring pagkirot ng tagiliran ko. Kanina naman ay uminom na rin ako ng gamot matapos kong kumain. Okay na ba yan? Tanong ni Cloud habang lumalapit na rin dito sa kama bitbit ang remote control. Opo, daddy.
Gusto ko po yan. Humiga ka na lang, anak, utos ko naman sa kanya. Sa wakas ay nakahiga na rin ako ng maayos. Itinabing ko sa kalahati ng katawan ko ang kumot dahil bukod sa malamig ay upang matakpan na rin ang mga hita ko mula sa suot kong sleep shirt. Hanggang tuhod ko lang ang haba nito at ang disenyo ay kaparehas ng kay Crystal. Lerno kaming dalawa at ngayon ko lang din naalala na wala pala akong suot na bra. Hindi ko naman akalain na dito rin pala ako matutulog. Ang buong akala ko ay mag-iisa lang ako ngayong gabi sa loob ng bus. Nahiga na rin si Crystal sa tabi ko. Si Cloud naman ay nahiga na rin sa tabi niya. Para kaming isang masayang pamilya kong pagmamasdan. Naiilang ako sa sitwasyon namin ngayon. Pilit kong sinisilip si Cloud sa gilid ng mga mata ko at pinakikiramdaman ang bawat galaw niya kahit ang mga mata ko ay nakatutok sa television. Samantalang si Crystal naman ay nag-i-enjoy na sa panonood. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na kami ngayon sa maigsing panahon pa lamang na inilalagi namin sa bahay na ito. Kailan lang ay galit na galit si Cloud sa aming mag-ina. Ayaw niyang gagamit kami ng kung anuman sa pamamahay niyang ito kung walang permiso niya. Wala kaming karapatan sa lahat ng bagay na pag-aari niya. Pero ngayon naririto kami ngayon mismo sa kwarto niya, sa mismong kama niya. Nakahiga at kasama niya. Napansin ko sa gilid ng mga mata ko ang pagtagilid niya at pagharap kay Crystal. Yumakap siya sa aming anak kaya naman bahagyang napalapit sa akin ang kamay niya. Halos tumama na ito sa braso ko. Hindi ako nakakilos sa kinahihigaan ko. Bahagyang lumakas ang kiii ng puso ko at may kung anumang bagay akong naramdaman sa loob ko. Lamig, Daddy. Lalamig po, cold, Annie Crystal. May comforter, baby. Ikumot mo, sagot naman ng ama niya. Opo. Halos magkasabay naming hinila ni Cloud ang comforter at itinabing sa anak namin hanggang sa dibdib nito. Ramdam ko ang pagtitig niya sa akin, ngunit mahigpit kong pinigilan ang sarili kong mapatingin din sa kanya. Naramdaman ko ang muli niyang pagyakap sa anak namin mula sa loob ng comforter at napakislot ako nang tuluyan nang dumikit ang kamay niya sa braso ko. Hindi ako nakakilos. Nanigas ako habang nararamdaman ko ang init niyon sa balat ko. Para akong napapaso. Para akong nakukuryente. May kakaibang init na tila gumagapang sa loob ng katawan ko at parang ninanakaw ang lakas ko. Makailang ulit akong napalunok. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung lalayo ako ay baka mapansin niya ang reaksyon ko. Magpapatay mali siya na lang ba ako? Siguro nga, ganun na lang. Hinayaan ko na lang ito. Ipinagpatuloy ko ang panonood ko kahit wala naman akong maintindihan. Wala sa movie ang atensyon ko kundi sa kamay niyang nakadikit sa braso ko. God. Help me, God. Napansin kong nananahimik na si Crystal sa gitna namin. Gusto ko siyang lingunin ngunit nag-aalangan ako. Baka kasi biglang tumama ang mga mata ko kay Cloud. Sa gilid ng mga mata ko, pakiramdam ko ay tulog na siya. Ipinikit ko na lamang din ang mga mata ko at nagkunwari akong natutulog na. Pinilit kong maging natural ang mukha ko at walang emosyon. Pinalalim ko rin ang aking paghinga para mas kapanipaniwala ito. Naghintay ako ng ilang sandali hanggang sa maramdaman ko ang marahang paggalaw ng kama. Gumalaw din ang kamay ni Cloud mula sa pagkakasandal nito sa braso ko hanggang sa bigla itong nawala. Hindi ko na ito maramdaman ko. Naramdaman ko ang pagkilos niya. Para bang umalis siya ng kama. Kasunod niyon ay biglang nawala ang ingay ng gihi at pagdilim din ng paligid. Nararamdaman naman ito ng mga mata ko kahit nakapikit pa ako. Dinig ko ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pinakiramdaman ko pang mabuti ang mga susunod pa niyang pagkilos. Lumipas ang ilang sandali. Hindi ko naramdaman ang pagbalik niya sa tabi ni Crystal. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil pakiramdam ko ay nasa malapit lang siya sa akin at pinagmamasdan ako. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagtutulog-tulugan ko. Mabuti na lang talaga at patay na ang mga ilaw. Mahinang liwanag lang naman ang nagmumula sa lampshade. Hindi pa rin sapat iyon upang makita ng malinaw ang reaksyon ng mukha ko. Ngunit halos malagutan na ako nang hininga ng tuluyan ko na siyang maramdaman sa tabi ko. Marahang lumundo ang kama at segundo lamang ay naramdaman ko na ang pagdampi sa mukha ko ng mainit at mabango niyang hininga. Ay! Anong gagawin niya? Ramdam ko kung gaano nakalapit ang mukha niya sa mukha ko. I want you to be mine tonight.
Taste the unforgiving punishment, mariin niyang bulong habang kumukuskus na ang mga labi niya sa mga labi ko. Didilat ko na sana ang mga mata ko nang tuluyan ko nang maramdaman ang pagsakop ng malambot niyang mga labi sa mga labi ko, kasunod ang mabigat na bagay na unti-unti nang dumadagan ngayon sa ibabaw ko. Oh, in my God! Cloud! Napaungol ako hindi dahil sa nadadala na ako sa ginagawa niyang paghalik sa akin, kundi nararamdaman ko ang kirot ng likuran ko dahil sa pagkakadagan niya sa akin. Napahawak ako ng mahigpit sa magkabila niyang braso. Tinangka ko siyang itulak kasabay ng pag-angat ko sa katawan ko mula sa kama, ngunit masyado siyang mabigat. Patuloy siya sa marubdob niyang pag-angkin sa mga labi ko. Tumitindi naman ang kirot sa likuran ko. Ubod lakas ko nang ibinaling ang mukha ko sa kanang direksyon habang pilit ko pa ring iniaangat ang dibdib ko mula sa kama. Si Cloud, hindi ko na napigilan pang mapahiyaw kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Hindi ko kinaya ang tindi ng kirot ng likod ko. Nahirapan ako sa paghinga. Ayong likod ko, Pinigilan ko ang paglakas ng iyak ko upang hindi magising si Crystal sa tabi namin. Oh, asiti. Mabilis pa sa 4:00 naman niyang iniangat ang katawan niya mula sa akin. Ngunit hindi pa rin siya umalis sa ibabaw ko. Kahit papaano naman ay lumuwag ang pakiramdam ko at kaagad na bawasan ang kirot na nararamdaman ko sa likuran ko. Sorry. You alright? Masakit pa ba? Hinabol niya ang mukha ko at mga mata ko. Halos magbanggaan pa rin ang mga mukha namin dahil sa sobrang lapit niya sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot. Hinahabol ko pa rin ang paghinga ko pero kahit papaano naman ay medyo kumakalma na ang pakiramdam ko. Huwag mo na lang ako daganan, please. Sobrang sakit. Hindi ko pa rin mapigilan ang maiyak. Para kasing binibiyak ang buong katawan ko kanina sa sobrang sakit. Hindi naman siya sumagot. Ibinaling ko ng muli ang mukha ko sa kanya hanggang sa tuluyan ng magsalubong ang aming mga mata. Mula sa mapusyaw na liwanag na nagmumula sa lampshade, ay naaaninaw ko naman mula sa mga mata niya ang paghingi niya ng tawad at pag-aalala. Nanatiling nakaangat ang katawan niya mula sa akin. Hanggang sa bigla siyang yumuko sa balikat ko. Ramdam ko ang lalim ng kanyang paghinga na para bang may pinipigilan sa sarili niya. Tell me you don't want it, tell me you refuse it, bulong niya sa lig ko. Dumadampi ang mainit niyang hininga sa balat ko na siyang naghahatid sa akin ng kakaibang kiliti at init. Pigilan mo ko hanggat kaya ko pa, dagdag pa niya. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sobrang bilis at lakas ng dihi ng puso ko sa mga sandaling ito. Umalis siya mula sa pagkakasandal niya sa balikat ko at muling tumuhay sa akin. Muli ring natagpo ang aming mga mata. What does that mean? Did you know silence means yes? Mas lalo pang nagwala ang dibdib ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Napansin ko ang pagsilay ng munting ngiti sa mga labi niya bago muling bumaba ang mukha niya sa akin, hanggang sa halikan niya akong muli sa mga labi ko na pakahinhinyon. Masyadong marahan. Unti-unti na para bang tinutukso ako at hinihintay na magbigay ako ng reaksyon sa kanya. Hindi naman ako nakakilos mula sa kinahihigaan ko. Hindi ko rin mahanap ang pagtutol sa loob ko, ngunit hindi ko naman siya magawang tugunin. Ano na ba tong nangyayari sa akin? Pakiramdam ko ay natulog na ang lahat ng pride ko sa katawan ko na inipon ko sa loob ng 5 taon, simula noong gawin namin si Crystal. Gumising ka, Roxanne. Hanggang sa lumalim na lamang at naging maalab ang mga paghalik niya sa akin. Kinagat-kagat niya ang ibaba kong labi at sinipsip. Kaagad akong natangay sa sarap niyon. Pilit niyang ibinuka ang bibig ko at kaagad din naman siyang nagtagumpay. Malayang nakapasok sa loob ng bibig ko ang dila niya at ginalugad ang bawat sulok nito. Para akong nalalasing sa ginagawa niya. Tuluyan na rin niyang ninakaw ang katinuan ko at itinapon sa malayo. Kinuha niya ang mga braso ko at ibinalot sa lig niya. Nag-aalinlangan man ako ay iniyakap ko na rin ito sa kanya bago niya muling ipinagpatuloy ang pagsakop sa mga labi ko. Ramdam ko ang mas lalo pa nitong pag-alab. Pinaghiwalay niya ang mga hita ko gamit lang din ang mga hita niya. Wala pa rin akong nahanap na pagtutol sa ginawa niya. Bahagyang lumapat ang katawan niya sa akin, ngunit hindi naman siya nagpabigat. Sapat na upang hindi ko rin maramdaman ang fracture ko sa likuran ko.
Nagsimulang humaplos ang mga palad niya sa mga hita ko na muling naghatid sa akin ng kakaiba pang pakiramdam. Hinila niya pa itaas ang laylayan ng slipshirt kong suot. May suot pa naman akong panty at manipis na short sa loob ko. Pinagpatuloy niya ang paghila pa itaas sa pantulog ko hanggang sa maramdaman ko na ang pagsakop ng mga palad niya sa magkabila kong dibdib. Para akong napasong bigla sa init ng mga palad niya. Siguro ay dahil na rin sa lamig ng aircon na dumadampi na ngayon sa nakabilad ko ng tiyan. Matagal ang ginawa niyang pag-angkin sa mga labi ko na para bang may nais siyang ipabatid. Ayokong maging assuming pero iba ang nararamdaman ko sa bawat halik niya. Pinagpatuloy niya ang muling paghila pa itaas sa suot ko hanggang sa tuluyan na niya itong hubarin sa akin. Doon lamang din naawat ang pag-angkin niya sa mga labi ko. At sa leg ko na sumunod na dumapo ang mga labi niya habang ang mga palad niya ay muling sumakop sa pareho kong dibdib. Sinimulan niya itong masahehin. Mas lalo pa akong nadarang sa init na inihahatid niyon sa akin. Ang lamig ng aircon ay hindi ko na maramdaman pa sa katawan ko. Mabilis ang mga naging pagkilos niya. Kaagad din siyang nakababa sa dibdib ko at sinakop ng mga labi niya ang kanan kong kaagad niya rin itong sinupsop at pinaglaruan ng dila niya. Naghatid sa akin iyon ng kakaibang kiliti at masarap na sensasyon. Tinakpan ko ang bibig ko at pinigilan ang pagtakas ng mga ungol ko. Parang ninanakaw ng mga labi niya ang lakas ko. Nakakapanghina ngunit masarap sa pakiramdam. Ngayon ko lang ulit ito naramdaman simula noong angkinin niya ako sa Italy. Mas marahas nga lang ang mga nangyari noon, mas wild dahil sa pareho kaming lango sa alak. Habang ngayon ay alam kong pareho kaming matino. May nalasahan pa rin akong alak mula sa bibig niya kanina, ngunit hindi ko makita o maramdaman sa kanya na lasing siya. Kaya may tiwala akong alam niya itong ginagawa niya sa akin ngayon. Pinagsalitan niyang sipsipin ang magkabila kong para siyang hayok na hayok, ngunit ramdam ilsero ang pag-alalay niya sa katawan niya upang hindi niya ako madaganan. Nilingon ko ang anak nanmi sa aming tabi at napakasarap pa rin ang pagtulog nito. Muling nagpatuloy sa pagbaba si Cloud sa katawan ko habang pinadadaanan niya ng mga halik ang tiyan ko. Hanggang sa makarating na siya sa puson ko. Kaagad niyang hinila pa ibaba ang garter ng short ko, kasama na rin ang undis ko. Namula ang pisngi ko nang amuyin niya muna ang panty ko habang nakatitig sa akin. Inikom ko ng mahigpit ang mga hita ko. Ngayon ako biglang tinamaan ng hiya. Mabuti na lang at nakapaglinis kami kanina ng katawan ng anak ko at nakapaghugas ako ng maayos. Mabilis niya ring hinubad ang suot niyang sweatpants pero wala akong napansing boxer doon o brief. Wala yata siyang suot. At kahit pa medyo may kadiliman ang paligid ay nabanaag ko pa rin ang naghumindig niyang iina ngayoy buhay na buhay. Parang wala pa rin itong ipinagbago hanggang ngayon. Katulad pa rin ito noon. Animoy pag-aari ng isang higanting halimaw. Ganon siya kalaki. Muling bumalik ang mabilis na pagtibok ng puso ko, handa na ba ako na muling papasukin siya sa loob ko. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ko akalaing mangyayari itong muli sa amin, sa dami na ng mga pinagdaanan naming dalawa. Hinawakan niya ang mga hita ko at muli itong pinaghiwalay. Hiyang-hiya ako, ngunit hindi ko naman magawang tumanggi. Yumukod siya sa gitna ng mga hita ko, hanggang sa matapat na ang mukha niya sa harap ng ko. Napakislot ako nang halik-halikan niya muna iyon hanggang sa tuluyan ng humagod doon ang dila niya. Napapikit ako ng mariin sa kakaibang sarap na naramdaman ko doon. Parang may mga boltahe ng kuryente ang lumangway bigla sa mga ugat ko mula sa hita ko patungo sa mga talampakan ko. Tuluyan na niyang isinampay ang mga hita ko sa balikat niya at ipinagpatuloy ang paglantak sa ko. Ginalugad ng dila niya ang bawat sulok nito maging ang lagusan ko. At halos yanigin naman ang kalamnan ko nang simulan na ring paglaruan ng dila niya ang clit ko. Muli akong napatakip sa bibig ko at pinigilan ang mga ungol ko. Bigla naman niyang hinawakan ang mga braso ko hanggang sa hawakan na niya ang mga kamay ko. Dinala niya ang mga ito sa ulo niya at ipinahawak doon. Hindi ko na rin napigilan pang mapasabunot doon sa tuwing sinisipsip niya ang clit ko. Napapaar ko ang katawan ko, ngunit nararamdaman ko naman ang kirot sa likod ko, aya't nilabanan ko na lamang ang paggalaw ng katawan ko. May munting ungol na tumakas sa bibig ko na hindi ko na nagawa pang pigilan. Kinagat ko ng mariin ang ibaba kong labi. Nadagdagan ang nakakabaliw na sarap na nararamdaman ko nang maramdaman ko na ang pagpasok ng isa niyang daliri sa lagusan ko. Oo, tse.
Para na akong nagdidiliryo sa sarap niyon, lalo na nang umpisahan na niya itong ilabas-masok sa akin. Ang isa niya namang palad ay nakasapo sa isa kong dibdib at patuloy niya itong minamasahe. Naging matunog ang bawat pagkain niya sa ii ko. Ako naman ay tuluyan ng nakalimnot. Lang beses kong narating ang rurok ng kaligayahan bago niya tuluyan ng ipinasok sa loob ko ang higante niyang iyo. May kirot pa rin akong naramdaman sa loob ko kahit hindi naman ito ang unang beses namin. Damn, you're still so tight, baby, anya at tama naman siya. Napakasikip ko pa rin hanggang ngayon. Naging marahan ang bawat pag-ulos niya sa loob ko habang nasa ibabaw ko siya. Ingat na ingat siya na hindi niya ako madaganan at hindi ako masaktan. Muli niyang inangkin ang mga labi ko. Napakapusok. Yung paraan na parabang inaari niya ako. Na parabang sinasabi niyang kanya lang ako at walang pwedeng umangkin sa akin na ibang lalaki. Nanatili kaming tahimik ngunit hindi ang aming mga katawan. Nagmistulan na nga yatang duyan ang kama namin para kay Kristal. Umiindayog ito sa papabilis na pag-ulos sa akin ng ama niya. Ramdam ko na ang pagiging agresibo niya at paglalalim ng paghinga niya. Mahina na rin siyang napapamura. Napakislot ako nang bigla niyang sinipsip ang balat ko sa mailikod ng tainga ko. Makirot ngunit mas lalo itong nagpabuhay sa akin. Humigpit na rin ang pagkakayakap ko sa liig niya nang maramdaman ko na ang pamumuo ng masarap na bagay sa loob ng puson ko. Masyado nang madulas ang bawat paghagod ng iay niya sa thigh walls ko at bumabaon na ito ng husto sa kaloob-looban ko. Ilang malalakas at mabibilis pang ulos ang pinakawalan niya sa akin bago namin sabay na narating ang rurok ng kaligayahan. Napuno ng mga katas niya ang puson ko, humigpit ding bigla ang pagkakayakap niya sa akin. Umarko ang katawan ko at nanakit muli ang likuran ko. Napadaing ako sa sakit niyo na sinasabayan ng pagsabog ko. Napapikit ako ng mariin kasabay ng pag-agos muli ng mga luha ko sa gilid ng mga mata ko. Parang binibiyak ang katawan ko. Para akong malalagutan ng hininga. Hey, Roxanne. You alright? Biglang lumuwag ang pagkakayakap sa akin ni Cloud. Nabanaag kong muli ang pag-aalala sa mga mata niya. Ngunit hindi ko siya magawang sagutin. Patuloy na naninikip ang dibdib ko. Baby, please, answer me. Are you okay? Damn it. Ngunit tuluyan nang lumabo ang paningin ko at humina ang pandinig ko. Hindi ako makahinga. Hanggang sa tuluyan nang nagdilim ang paningin ko. Roxanne. Beth. Olga. Lore. Juvay. Damn este. Where the hell are you? Tarantang nagsisigaw si Cloud sa maihagdan habang tinatawag ang mga kasambahay niya. Wala pa siyang anumang saplot sa katawan at sapo-sapo lang ng kamay niya ang ii niya. Sir. Bakit po? Ano pong nangyol? Kaagad din namang nagsilabasan mula sa kusina ang mga kasambahay at tumingala sa ikalawang palapag kung saan nila naririnig ang mga sigaw ng kanilang amo. Ngunit kaagad ding namilog ang kanilang mga mata nang mabungaran na nila ang hitsura nito. Wala itong kahit anong saplot at sapo ang pagkalalaki. Call an ambulance. Faster, sigaw nito sa kanila bago muling tumakbo pabalik sa loob ng silid. Kitang-kita ng kanilang mga mata kung gaano kakinis, kaputi at mabibilog ang pisngi ng pang-upo ng Sir Cloud nila. Sandali pa silang natulala ngunit kaagad ding nagsikilos nang maalala nila ang sinabi nito. Ambulance daw. Bakit kaya? Tarantang tanong na rin ni Olga sa mga kasama niya. Tumawag daw tayo ng ambulance, sagot naman ni Beth. Ano kayang nangyari? Lore. Hindi kaya dali Ate Roxanne dalawa Juvay. Hindi na sila magkamayaw sa kanilang mga gagawin. Mabilis ding nilapitan ni Beth ang telepono at tumawag sa numerong 911. Kaagad din namang may sumagot sa kanila at humingi ng ambulansya patungo sa kanilang address. Samantala, sa ikalawang palapag ng mansion. Mabilis na nagsuot ng robe si Cloud bago niya binalingan si Roxanne na hanggang ngayon na wala pa ring malay tao habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Kaagad niya namang binalutan ng kumot ang katawan nito bago binuhat. Inanay. Napalingon siya kay Kristal nang bigla itong magising, baby, dito ka lang, okay. Dadalhin ko lang si nanay sa hospital. Daddy, saan po kayo pupunta? Nanay.
Napabangon bigla si Crystal habang nakatitig sa mga magulang niyang kasalukuyan nang lumalabas ng pinto ng kanilang silid. Buhat ng kanyang ama ang kanyang nanay, "Stay there, Crystal. Matulog ka lang diyan. Huwag kang bababa," sigaw naman sa kanya ni Cloud. "Saan kayo punta, Daddy?" "Nanay." Hindi na sinagot pa ni Cloud ang kanyang anak. Tinakbo na niya ang daan patungo sa hagdan. "Olga! Bantayan niyo si Crystal," kaagad niyang sigaw sa mga kasambahay na hindi niya mahagilap kung nasaan na ba ang mga ito nagsusuot ni Sir. "Nandito na po kami." Kaagad din naman bumungad sa hagdan sila Olga at Juvay. At sabay lumarawan ang takot at pag-aalala sa kanilang mga mukha nang maaktuhan na nila ang kalagayan ng kanilang ate Roxanne. "Aano pong nangyari kay ate?" Halos magkapanabay pa nilang tanong. Napansin nilang nakabalot lamang ito ng kumot at hindi rin nakaligtas sa kanilang mga mata ang pulang marka sa likod ng tainga nito dahil sa pagkakalugay ng buhok nito. "Where's the ambulance?" Tanong naman ni Claude sa kanila habang nagsisimula na itong bumaba ng hagdan. "Paparating na po ang ambulance, sir," sagot naman ni Beth mula sa ibaba ng hagdan. "Ingat po sa pagbaba." "Ano pong nangyari kay ate Roxanne?" Tanong naman ni Lore habang mabilis na niyang binubuksan ang pinto ng mansion. "Nanay! Daddy!" Bigla namang tumakbo palabas ng silid si Crystal habang umiiyak. "Bantayan niyo ng mabuti si Crystal," sigaw ni Cloud mula sa ibaba nang marinig niya ang tinig ng kanyang anak. "Opo, sir." "Daddy! Baby, halika. Dadalhin ng Daddy ang nanay mo sa hospital." Kaagad na binuhat ni Juvay si Crystal at niyakap nila ng mahigpit ni Olga. "Daddy! Nanay!" Hindi rin naman nagtagal ay dumating ang ambulansya. "Open the gate," mabilis na sigaw ni Cloud sa mga guard nila. Kaagad din namang nagsisunod ang mga FTO. Nang mabuksan ito ay saktong nakarating na sila ng gate ni Roxanne at bumungad naman sa kanila ang dalawang medic. Kaagad nilang isinakay sa isang gurney si Roxanne at ipinasok sa loob ng ambulance. Hindi na mapantayan ang takot at pag-aalala na nararamdaman ni Cloud habang nakatitig kay Roxanne na walang malay. Hawak niya ng mahigpit ang mga kamay nito habang mabilis nilang tinatahak ang daan patungo sa pinakamalapit na hospital. "Roxanne, nagising ang diwa ko sa isang pamilyar na puting silid." Kaagad na tumama ang mga mata ko sa dextrose na nakasabit sa isang bakal. Nakaposisyon ito sa gilid ng kama na kinahihigaan ko. Nakakonekta naman ang dextrose sa kanan kong kamay na hawak ng isa pang kamay na hindi ko pag-aari. Napatitig ako sa lalaking natutulog ngayon sa tabi ko. Nakasubsob ang ulo niya sa gilid ng kama at bahagyang nakaharap sa akin ang kanyang mukha. "Si Cloud." Itinaas ko ang kaliwa kong kamay at ipinatong sa ulo niya. Unti-unti na rin namang nagmulat ang kanyang mga mata hanggang sa bigla siyang mapabalikwas at napatunghay sa akin. "Hey, you're awake. How are you feeling? Is your back still hurting? Tell me," para matawag ko kaagad ang doktor. Napahinto ako sa nakikita kong pag-aalala sa kanyang mga mata at sa kilos niya. Bumaba ang paningin ko sa katawan ko. Naramdaman ko na parang may nakabalot sa katawan ko at may matigas na bagay akong nararamdaman sa likuran ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko at wala na rin akong nararamdamang sakit sa fracture ko. "You're wearing a spinal brace right now to limit your body movement. The doctor said you don't need surgery, kaya yan na muna ang gagamitin mo habang nagpapagaling ka." Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya at napangiti. "Salamat, I'm sorry. Kasalanan ko." Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Ngayon ko lang din napansin na robe lang ang suot niya ngayon samantalang ako ay nakasuot naman ng hospital gown. Bigla kong naalala yung huling sandali namin bago nanakit ng husto ang likod ko. Kung paano niya ako inangkin. Sunod nyon ay wala na akong maalala. Dito na ako ngayon nagising sa hospital na ito. Gumapang ang init sa mukha ko. Nakakahiya. Paano ko ba siya hinayaan na gawin sa akin yon, lalo't injured pa ako? Kasalanan ko rin. Pumayag ako. Hindi naman na sumasakit ang likod ko. Nasaan nga pala si Crystal? She's at home. Binabantayan sila ng mga maid. Kailan daw tayo makakalabas? Gusto ko nang umuwi. Kapag malakas ka na. Pasensya ka na, naging abala pa ako. About last night, it didn't mean it. I'm sorry.
It's nothing. I'm just punishing you for the mistake you made. Napahinto akong bigla sa sinabi niya at napatitig sa kanya. Hindi naman siya makatingin sa akin ng tuwid punishment lang yon at walang ibang ibig sabihin. What the Parang pinukpok bigla ng martilyo ang puso ko. Lalo akong nawalan bigla ng lakas. Ement. Tangina lang parang hindi naman yon ang naramdaman ko noong gabing yon, punong-puno iyon ang pagsuyo niya. Ingat na ingat pa nga siya. Pero bakit ganito ngayon ang sinasabi niya? Tanga ka talaga, Roxane. Siyempre, umaasa ka lang kaya binibigyan mo ng kahulugan ang bawat kilos niya. Magpalakas ka para makauwi ka agad tayo. Siguradong hinahanap ka na ni Crystal, malamig niyang saad bago siya tumayo at lumabas na ng silid ko, hindi ako nakasagot. Napabuga ako ng malakas na hangin, sana pala hindi na lang ako nagising.